A blessed day everyone at tayo po dadako muli sa ating Bible study at tayo po ay nasa Matthew chapter 19. Ito po ay pinabagatang kong Living a Life That Honors God. Dahil po dito po sa chapter 19, itunuturan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo kung paano natin i-honor ang Diyos sa mga buhay natin sa pamamagitan ng ating marriage, our children, and our possession or resources. Ang una po, honor God with our marriage. Tinanong ng mga Pariseo si Jesus tungkol sa divorce. Alam naman natin na hindi sincere ang tanong nila. Sinikap nilang subukin si Jesus at humanap ng mga dahilan para akusan siya. Ngunit hindi ito iniwasan ni Jesus dahil lamang sa isang controversial na issue. At ngayon hindi rin natin ito iiwasan. Malinaw ang sagot ni Jesus. Sabi niya, hindi mo ba nabasa? Sa madaling salita, ang plano ng Diyos para sa kasal ay malinaw na nakikita sa kasulatan at dapat nilang malaman ito. Ang sagot ni Jesus ay nagbalik sa mga tao sa creation. He quotes Genesis chapter 2 verse 24 to 25 at sinabi, ginawa niya ang silang lalaki at babae, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Simula pa lamang ay ginawa na ng Diyos ang kanyang disenyo para sa kasal na malinaw. Nagtatag siya ng kasal, ito ay sa pamagitan ng isang lalaki at isang babae. Nangangailangan itong pag-alis ng mga magulang at nangangailangan din ito ng pagkakaisa sa isa't isa. By quoting Genesis, pinakita ni Jesus na hindi ito isang cultural principle. Ito ay hindi isang prinsipyo na nagbago-bago para sa iba't ibang panahon o iba't ibang lugar. Ito ay isang universal principle rooted in creation itself where God revealed His perfect plan for our marriage. Ito ay isang universal principle para sa lahat ng tao, para sa lahat ng kultura, at para sa lahat ng panahon. Malinaw nitong pinabulaanan ng maraming sa mga dahilan ng ang modernong mundo para sa papahintulot sa divorce. They say, marriage is outdated. The world is changing. Society has advanced beyond marriage. Society has changed, but God's truth never changes. Ang kanyang disenyo para sa pag-aasawa ay kapareho ngayon gaya nung panahon ni Jesus na katulad noong panahon ni Eva at Adan. Maaring may iba't ibang pamantayan ang bawat kultura sa isyong ito. Sa ilang mga kultura, ang divorce ay hindi matanggap. Pero sa iba naman, ito ay pangkaraniwan at katanggap-tanggap. Sabi pa niya sa verse 6, so they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. What therefore God has joined together, let no man separate. Jesus' answer is clear. Divorce is against God's plan for marriage from the beginning. Divorce is a sin. God hates divorce. Ang sabi po sa Malakay 2, verse 16 sa NLT, for I hate divorce, says the Lord, the God of Israel. One man, one woman, marriage for life. That is God's natural design. And number 2 po, honor God with our children. You should raise our children to be disciple of Jesus Christ. Para sa ibang tao, ang mga bata ay isang abala, marami silang oras na pag-aalaga, minsan sila ay maingay, gumagawa sila ng gulo, sinisira nila ang mga bagay, ginigising kanila sa kalagitnaan ng gabi at magastos lamang sila. Ngunit gusto ni Jesus ang mga bata. Sila ay isang pagpapala, hindi niya sinabing masyado siyang abala, na hindi niya sinabing hindi nila naintindihan. Sinabi pa niya, pabayaan niyo lumapit sa akin ng mga bata sapagkat ang kaharian ng Diyos ay sa katulad nila. Napakalinaw ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga bata ay maaari maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Sa katunayan, sila ang kahuwarang mamamayan ng kaharian. Nangangahulugan ito na naiintindihan nila ang Biblia at dapat ituro ito sa kanila. Huwag nating hayaan na maunahan tayo ng mundong ito na maturuan sila ng ibang bagay. Dapat hanggang bata pa sila ay namulat na sila sa salita ng Diyos dahil dapagkat naunahan tayo na ma-brainwash sila ng mundong ito, maaring hindi na sila maniwala sa salita ng Diyos o sa iyong mga pangaral. Nais ni Jesus na pumunta sa kanya ang mga bata. Si Satanas ay hindi. Mayroong malaking labanan para sa isip at kaluluwa ng ating mga kabataan. Ginagamit ni Satanas ang mundong ito para subuking pigilan ng ating mga anak na lumapit sa Panginoon. Kaya po mga magulang, meron po tayong napakahalagang responsibilidad sa harap ng Diyos na gawin ang lahat ang ating makakaya upang palaki ng ating mga anak na makilala ang Panginoon. Ang ating trabaho ay turuan ang ating mga anak ng katotohanan. Ituro sa kanila ang katotohanan, parang nagtuturo tayo sa kanila sa mga subjects sa school. Ngunit higit sa lahat, ituro sa kanilang katotohanan ng salita ng Diyos para sa habang bata pa sila ay may pamuhay na nila ito
ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga anak. At huwag tayo mag-rely sa mga pastors or Sunday school teacher or Christian school teacher. This can be a good helpers, but it's our responsibility first and foremost. Sabi nga po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even he is old, he will not depart from it. Palang araw, tatayo tayo sa harap ng Diyos at magbibigay ng account kung paano pinalaki ang ating mga anak. At pangatlo po ay honor God with our possession or resources. May nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano man dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo tinatanong kung anong mabuti? Isa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Una ay sinabihan siya ni Jesus na sundin ang mga utos at pagkatapos ay sinabi pa siya ng ilan dapat sundin upang makamit ang buhay na walang hanggan. I believe Jesus' hope was that this man would hear these commandments and realize, I have broken these commandments. I'm not good. Sa kasamang palad, hindi niya yon ninamin ng lalaki. Sa halip, buong pinagmalaki niyang sinasabing nagawa na niya ang lahat ng ito, sinabi niya na hindi siya kailanman nagsinungaling, hindi nagnakaw, hindi nanloko ng sinuman, at hindi kailanman naging walang galang sa kanyang magulang. Pagkatapos, isinabi sa kanya ni Jesus sa verse 21, kung nais mo maging perfecto, humayo ka at ibenta mo iyong mga arian at ibigay sa mga duka. Kung gayon ay halika at sumunod ka sa akin. Sinabi pa ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus na ang mabuting gawa ay nagpabibigay ng kanyang pera ay maligtas sa kanya. Siyempre hindi. Nais niyang ihinto ng lalaking ito ang buong pagmalaki sa paniniwalang mayroon na siyang magandang relasyon sa Diyos kaysa naglabas si Jesus. Kaya naglabas si Jesus ng hamon sa kanya. Mayroon dalawang mga posibilidad na kinalabasan mula sa hamon ito. Ang una po, maaaring narinig ng lalaki ito ang hamon at napagtanto na siya ay umasa sa kanyang sarili sa halip na sa Diyos. Napagtanto niya na mas mahal niya ang pera kaysa sa Diyos, maaaring sana niya siyang magsisi at isakripisyo lahat para sumunod kay Jesus. Ang pananampalataya sa likod ng pagkilos ng pagbebenta niyang kanyang ari-arian ay naligtas sa kanya. Ang pangalawang posibilidad, ang lalaking ito ay nagsabing hindi, salamat. Ngunit sa proseso, kailangan niyang gumawa ng malinaw na pagpili na hindi sumunod kay Jesus. Hindi niya kayang dayain ang sarili, kaya sali niya na magaling siya. Malinaw siyang malalaman kung saan siya nakatayo bukod sa Diyos. Ito talaga ang nangyari. Umalis siyang nagdalamhati, dahil nakaramdam siya ng pagkakasala at hinutulan. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ginawa. Alam ng taong ito na siya ay nawala, ngunit pinili niya ang pera sa halip na si Jesus. Para po sa ating konklusyon, ngayon natutunan nating parangalan ng Diyos sa pamagitan ng ating pag-asawa, ng ating anak, ng ating mga tirala bagay. Ngunit marahil ngayon ay napanghinaan ka ng loob, marahil ang iyong kasal ay hindi kung anong iyong inaasahan. Marahil ang iyong mga anak ay hindi sumusunod sa Panginoon. Marahil hindi ka naging ama, asawa o ina na dapat ikaw ay maging. Marahil ay inuuna mo ang iyong karera tulad ng binatang ito. Marahil ay nararamdaman mong wala na itong pag-asa. Imposible ang pagbabago. Subukan mo na, mga kapatid. Hindi imposible. Sabi nga po sa verse 26, Jesus looked at them and said, With man this is impossible, Paul, but God all things are possible. Ayun po at maraming salamat and hope and pray po namin natutunan kayo. God bless.